Magandang umaga. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay yung nakuha kong pleading na sinampa ng abogado ni Duterte at saka yung sagot ng pre-trial chamber judges. Sa kanilang pleading ng mga abogado ni Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman, sinabi niya na hinihingi niya na imbitahin ng ICC ang the Netherlands kung ano ang masasabi nito na kung doon ang iyan ang maghuhost o mangangalaga o kukup-kup kay Duterte sa kanyang interim release. Yan po ang hiningi ng mga abogado ni Kaufman. Positive naman, pinayagan naman inaprubahan ng ICC ang hiling ng mga abogado ni Duterte at pinadalhan ng sulat ng ICC ang pamahalaan ng the Netherlands at hiningian ng kanilang comment kung paano, kung anong pwede ba si Duterte tumira doon sa Netherlands habang may kaso siya, nasa labas lang siya na bilangguan, o di kaya may isa pang bansa na dadaan sila sa Netherlands. Ang hindi ko masasabi yung isang bansa. Kasi bakit? Redacted eh. Ibig sabihin redacted ay tinanggal ang pleading, sa sinulat na itinanggal ang pangalan. Kaya yan ang So, dito, ang karugtong ito ng nauna ng hiling na payagan si Duterte na lumabas pansamantala at ibibigay siya dun sa bansa na kukup-kup sa kanya. At sa pakiwari ko, pwedeng Netherlands ang kukup-kup o di kaya habang inaantay pa yung talagang kukup-kup, dito ba na siya sa Netherlands. Yan po ang mangyari. So, asa na ba yung grad? Itong kan. Yakat natin sa Hindi yan. Iba-ibahin natin. So ito yung utos ng korte. Order inviting observations pursuant to Rule 11119, Paragraph 3 of the Rules of Procedure and Evidence and Regulation 51 of the Regulations of the Court. So, dito makita mo yung pre-trial chamber judge, pre-trial chamber 1 ay ito sa dulo, nag-utos na iniimbitahan yung bansa na redacted to provide to comment with regard to kung pupunta ba dun si Duterte sa paglaya niya. So, ibig sabihin,
halos sigurado na tayo na lalaya na si Duterte. Ang problema lang, pansamantala lang ha, sigurado na tayo lalaya. Ang problema lang ay hindi pa alam kung saan. Kasi kung hindi siya lalaya, hindi na-aprobahan ng ICC ang hiling ng mga abogado ni Duterte na kung pwede mapadalhan, mahingi yung sasabihin, yung comment ng bansa na kung saan pupunta si Duterte. At hiningi din ang comment ng Kingdom ng the Netherlands para magsabihin din lang comment nila patungkol sa kung siyempre dadaan sa Netherlands si Duterte. So ano ang sasabihin ng the Netherlands? Sabihin kung hiningian lamang ay the Netherlands at saka isa, at kung ang bansang ito ay mapupuntahan mo sa pagbayad dahil via land travel, ay katabi lang na din Netherlands yung mga bansang yun. Kasi kung aeroplano, sasakay sa aeroplano sa Netherlands, papunta sa host country kung sinong kukup kay Duterte. So yan ang sinasabi. Kung basahin natin dito yung history itong request na to. Sinabi, on March 12, na-arresto si Duterte. On June 12, ang mga abogado ni Duterte ay nag-request ng interim release. Pakawalan pansamantala si Duterte. At nagre-request na i-release siya sa bansa na redacted. Hindi sinabi kung saan. Okay? Tapos on June 16, 2025, ang defense filed the defense request for observation from the host state. So, noong June 16, nag-file ang abogado ni Duterte na i-request ang bansang yan kung saan siya dadalhin kung magbigay ng kanilang comment. So, ngayon, ang kasunod, the Chamber notes that Rule 19 of the rules provides that before imposing an amending any condition restricting liberty, the pretrial chamber shall seek the views of the prosecutor, the person concerned, any relevant state and victims that have communicated with the court in that case and whom the court considers could be at risk as a result of a release or conditions imposed. In addition, Regulation 51 of the regulations stipulates that for the purpose of the decision on interim release, the pretrial chamber shall seek observation from the host state and from the state to which the person seeks to be released. Okay. So, given that Mr. Duterte seeks interim release to redacted, hindi sinabi ko saan, the chamber invites the latter to submit any observation that it considers relevant to the chamber's adjudication of the interim release request, and in particular as to the willingness and ability to receive Mr. Duterte on its territory for the purpose of interim release if ordered. Interim enforce one or more conditions restricting liberty that the chamber should potentially impose, including the set out in Rule 119, Paragraph 1 of the rules, as well as in Annexes A and B to the interim release request. And 3, facilitate the possibility of Mr. Duterte traveling between that country and the Kingdom of the Netherlands for the purpose of proceeding sa kasong ito. Furthermore, noting that the defense also sent a request for cooperation to the competent authorities of the host state, requesting their advance agreement to receive Dr. Duterte into the Netherlands for them to of any interim release ordered by the pretrial chamber. The chamber invites the Kingdom of the Netherlands as the host state to submit any observations that it considers relevant to the chamber's adjudication of the interim release request, including a state's willingness and ability to receive Mr. Duterte on its territory for the purposes of interim release. If ordered, enforce one or more conditions restricting liberty that the chamber could potentially impose, including those set out in Rule 119, Paragraph 1
of the rules as well as in Annexes A and B of the interim release request and facilitate the possibility of Mr. Duterte traveling between the country and the Kingdom of the Netherlands for the purpose of the proceedings in the present case. Lastly, the Chamber emphasizes that the present order is issued for the purpose of issuing purposes of considering all relevant submissions and observations prior to declaring on the interim release request. And as a consequence, neither this order or any observations received shall be construed as prejudging or on any manner. So anyway, it seems very clear na very apparent na si Digong Duterte ay lalabas. Payagan ng for the first time na nangyari ito sa ICC. Kasi wala pang nangyari na ganito. Siguro dahil sa katandaan niya at wala ng niya, malimutin na, doon na lang nirelease mo na, tingin ko sa Netherlands lang i-release to. Tapos doon siya titira sa Netherlands. Tapos kung may hearing, pupunta lang siya. Mag-appear siya doon. So yan po ang nakikita ko sitwasyon dito. So magandang umaga, Valerie Serna, Ben Reclamador. Makakalaya siya pero temporary lang. Si Nonay Taying, good morning to daw kulang pa sa tulog o kulang sa tulog nga eh. Ben Reclamador, o yan lang. Okay? Magandang umaga po. Tulog muna tayo.